Ang isa sa pinagkukunan natin na impormasyon sa videong ito ay ang news article ng Daily Tribune. Kaya naman, himay-himayin natin kung ano nga ba talaga ang balak na isa sa mga major sanctioning body sa boxing sa karera na nag-iisang angas ng Pinas. Pero bago yan, baka pwede nyo po munang gawin ito. Kakwento, siya si Juan Miguel Elorde mula sa angkan ng legendary Pinoy boxer na si Gabriel Flash Elorde, dating pro boxer na nagretiro sa taong 2022 na minsan ay nakaharap niya itong si Emmanuel Navarrete. Siya ay appointed ranking committee ng World Boxing Council sa Pilipinas. Siyang tumutulong sa WBC para magbigay ng update sa mga boksingerong mga Pinoy kung sino nga ba ang dapat kasali sa world rankings. Pero sa ngayon mga kwento ba, nagbanta kay Casimero na sa ilang mga buwan na paparating ay tatanggalin si Casimero sa top 10 sa world rankings ng WBC dahil kung sa paparating na 3 mga buwan mula ngayon ay walang activity fight itong si Casimero. Sa nakarang linggo, natampok sa Daily Tribune ang ulat na patuloy na bumababa ang ranking ni Casimero sa mga pangunahing World Boxing Organization. Ayon sa artikulo, ang WBC ay nagtalaga sa kanya na ika-14 na pwesto, samantala ang WBO, World Boxing Organization, ay naglagay sa kanya sa ika-10. Parang IBF naman mga kwento ay hindi nagbanggit ng ranggo, isang malinaw raw na senyales ng pagbaba ng kanyang reputasyon sa mundo ng boxing. Mula sa matatag na bantamweight champion at kinikilalang malakas sa loob ng ring, makikita raw ngayon ang mabilis sa pagbaba ng kanyang standing. Dati ang WBO at iba pang mga major sanctioning bodies ay mas mataas ang pagtingin sa kakayahan ni Casimero, kung minsan ay sinabi pang isa siya sa pinakamagaling na boxer sa kanilang dibisyon. Ngunit sa kamakailan lang na performance siya, kabilang ang mga kontrobersyal na resulta at kakulangan sa aktibong laban, ay nagpaikli sa pagkakataong makapagpanatili ng mataas na posisyon sa rankings. Ang pagbaba ng ranking ay may direktang epekto ito sa karera ni Casimero. Una, nababawasan ang kanyang leverage sa pag-asikaso ng mga laban. Kadalasan, mas pipiliin ng mga promoters ang mga mas mataas ang ranking upang makahikayat ng mga malaking event. Pangalawa, posibleng maka-apekto sa kanya ang financial implications. Mas mataas ang purse at sponsorship deals sa mga boxers na nasa top 10 o top 5 na kanilang dibisyon. Nangangulugan ito na habang bumababa ang ranggo, maring malimitahan ang kita ni Casimero at merapan siyang makaakit raw ng malaking laban tulad ng laban kina Naoya Inoue o iba pang elite fighters. Pero mga kakwento, kung gugustuhin talaga ni Inoue pwede naman ito. Well anyway, ginagamit ng mga sanctioning bodies ng iba't ibang metrics gaya ng quality ng kalaban at panalo o pagkatalo bilang batayan sa pagtatakda ng ranggo. Sa kaso ni Casimero, tila raw ay kulang ang ginawa niya sa laban kamakailan lang upang makapagtala ng impresibong resulta. Pero maaari raw ay may bahagi rin ang kanyang kawalan sa ring na sa iba't ibang issue tulad ng overweight issue na nakaapekto sa kanyang activity at performance consistency. Mahalaga rin na isaisip na sa isang dynamic at competitive na sport gaya ng boxing, napakabilis ang pagbabago ng ranggo. Hindi sapat sa ilang panalo ng hindi kahanga-hanga ang impact. Dapat ay bottom line victories laban sa mataas ang ranggo upang mapanatili o mapataas ang posisyon. May isang boxing analyst nga ang nagsasabi na ang pagbaba ni Casimero sa top 10 rankings ng WBO at sa labas ng top 10 sa WBC ay nagbibigay din sa pangangailangan niyang magdobleng ingat sa pagpili ng mga susunod na laban at kung paano niya isusulong ang kanyang kampanya para sa comeback. Bagamat hindi ito direktang binanggit sa artikulo, pero makikita natin ang kahulugan sa konteksto ng kasalukuyang sitwasyon. Pero para kay Mr. Kwento mga kwento ay may pagkakataon pa talaga na si Casimero ay bumangon. Katulad lang ng ibang boxers na suspendido rin o ang iba pa nga ay mula pa sa pagkatalo. Basta't magpapakita siya ng determinasyon, epektibong strategiya sa pagpili ng laban at higit sa lahat ay magkaroon siya ng manager at promoter. Pero may good news mga kwento dahil narito ang matatahaki na landas ni Casimero patungo sa kanyang pagbangon. Well anyway mga kwento, anong dapat gawin ni Casimero upang makabangon mula sa pagbagsak ng kanyang ranking? Narito ang mga ilang mungkay batay sa analysis mula sa artikulo at iba pang mga obserbasyon. Una, pumili ng laban na may makakabuluhang ranking impact. Kailangan may ipaglaban siya muli sa mga top 15 o top 10 fighters. Pangalawa, ipakita ang kanyang consistency at profesionalismo. Isang laban bawat taon na hindi ito matatawag na si Casimero ay aktibo dahil ito ay hindi sapat. Dapat niyang panatilihin ang regularity sa laban at siguraduhin na
impressive ang kanyang performance. Pangatlo, dapat niyang panatilihin ang regularity sa laban at siguraduhin na impressive ang kanyang performance. Pangatlo, ayusin ang mga isyong pisikal at mental. Kalakip na sa hakbang ang pagsasayos ng timbang o weight management, disiplina sa training camp, at recovery protocols. Ang mga pagkakamali tulad ng biglaang pagbaba ng timbang o injury ay hindi lamang nakakasira sa reputasyon, kundi nakakapagdulot rin ng pressure sa katawan at isip. Pangapat, magtakda ng malinaw na plano kasama ang promoter at manager. Kailangan ng holistic na approach, hindi lamang basta laban, kundi may marketing na kasangkot, may narrative na bumalik sa successful na imahe at komunikasyon sa fanbase. Malaking bahagi ng pagbangon ni Casimero ay pakita sa publiko na bumalik siya dahil sa dedikasyon, hindi dahil kailangan lamang ng trabaho. Panglima, sumali sa callbacks o eliminators. Ang mga sanctioning bodies tulad ng WBO at WBC ay naglalaan ng mga rank eliminators kung saan ang panalo sa kanila ay direktang daan patungo sa mandatory challenger status. Kung mapapanalunan ni Casimero ang isa, maaaring makakuha siya ng world title shot muli. Pero mangyayari lamang ito kung may malaking pangalan sa boxing, manager at promoter para may sakatuparan nito. Kakwento. Honestly mga kwento bagamat tila negatibo ang headline ng Daily Tribune, pero nakakuha ito ng atensyon para sa mga fans, analyst at mismong si Casimero upang mag-reassess. Lagi nating tatandaan mga kwento na ang pagbagsak ng ranking ay hindi pa senyales ng katapusan. Bagos, maaari ito maging simula ng kampanya tungo sa mas malakas at bumuhit na ng pagbabalik. Mangyayari lamang ito kung may malinaw na diskarte, kaya dapat pumili ng tamang laban, panatilihin ang physical at mental readiness at iayos ang komunikasyon sa kanyang taga-suporta. Sa uli, ang boxing hindi lamang tungkol sa laban sa ring, kundi laban din sa oras at pagunlad sa sarili. Pinarap na ni Casimero ang mas malakas na mga kalaban sa nakaraan at napanalunan niya, kaya ngayon, ang tunay na laban ay nasa kanyang mga hakbang para maging posible ito lahat. Mga kakwento, ang videong ito ay nakabatay sa ulat ng Daily Tribune noong June 13 at iba pang mga pinagkukunan natin ng mga sources sa konteksto sa nangyari ngayon sa karera ni Casimero. Hindi pa huli ang lahat. Naniniwala si Mr. Kwento na may nakatago pang alas ang Team Casimero para muling ibandera ang husay at galing ng mga Pilipino sa buong mundo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Aldrin Matalog, kay kakwentong Marife Mendoza, kay kakwentong Seth Joe Mendegus, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.